At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na si Hunter natin. So ituloy na nga natin ulit to. Pero ayan, pasensya na ngayon lang, sobrang tagal kong nawala. Mga 3 buwan yata akong nawala, so pasensya na. But anyways, ayan, bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So si team song natin, doon na lang siya sa bandang dulo. So yun lang naman at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa mga pulang mata na nabawi na ni Kurapika. At dito ay ipinapakita kung saan nanggaling o saan ba nabawi ulit nga ni Kurapika itong mga mata na to. So nandiyan nga meron yung may anak ng mafia, may teacher, may lawyer, investor, ayan politician, artist at iba-iba pang klaseng mga tao. At ngayon ay anak naman ng hari. At so dito tingin-tingin nga etong si Kurapika dyan sa litrato ni Cherednich. At ang sabi niya nga dito ay maraming ang ginawa etong si Kurapika para lang mabawi yung mga mata nga nung kasamahan niya. At every time na nababawi niya o may nababawi siya na pulang mata ay may something naman na nawawala sa kanya. Pero ang lahat ng ito ay matatapos na nga rin soon, sabing ganyan ni Kurapika. At etong si Cherednich, siya na nga raw yung huling halimaw na may hawak doon sa iba pang mga matang natitira. At kasama doon sa ibang pulang mata pa na hawak nito ni Cherednich ay yung sa pagmamay-ari nito ni Pyro. So eto nga yung best friend ni Kurapika. At so dito sabi ni Kurapika, finally magsisimula na nga raw itong kanyang paglalakbay. Pero ang tanong niya ngayon, saan siya pupunta? May wala na nga siyang home o tirahan na babalikan pa. I have nothing left, sabi nga ganyan dito ngayon ni Kurapika. So medyo imo-imo o malungkot nga ulit dyan itong si Kurapika. Pero habang isip-isip nga dito itong si Kurapika ay talon naman ulit dito yan sa side na nga nila Jing. Dahil dito ay pinag-uusapan na nga nila yung sinabi ni Jing na gusto niya siya yung maging number 2 dito sa grupo ni Beyond. At so dito salita na itong si Taba at ang sabi niya nga dyan na gustong maging number 2 neto ni Jing. Pero depende yan kasi etong si Pariston, yung dinala niya dyan sa grupo ni Beyond Netero ay kaayusan at saka mga planong araw. Pero etong si Jing, yung gagawin niya, yung ibibigay niya dyan sa grupo ni Beyond Netero. At eto nga, tuloy pa neto ni Taba, kung kaguluhan o chaos lang yung daladala dyan ni Jing ay i-eliminate niya nga raw etong si Jing. At dito sa kabilang banda, etong parang robot na nga na to o puppet na babae ay inon niya na nga rin itong kanyang combat mode. Pero sagot na nga dito etong si Jing. At ang sabi niya nga dyan na dodoblehin niya kung magkano man yung ibinayad sa kanila ni Beyond Netero upfront. So ibig sabihin agad-agad babayaran ka agad sila neto ni Jing. At after nga nun, yun na yun, tapos na. Everything else will stay the same, sabi niya ganyan. So ibig sabihin walang magbabago. So dito naguluhan, napatahimik itong mga kasama nga o tauhan ni Beyond Netero. At ang sabi nga nila dyan, hindi nila maintindihan itong mga pinagsasabi ni Jing yung ibig sabihin niya. So ito sagot si Jing, sabi niya nga dyan ay di ba hinire sila ni Beyond Netero? So ayun, dodoblehin niya lang kung magkano yung binayad sa kanila ni Beyond Netero, ganun lang, sabi niya ganyan. At ang tuloy pa ngayon dito ni Jing na wala nga raw siyang gagawin na kung ano man, at saka isa pa wala rin siyang condition pagdating nga dun sa pagta-transfer. Pero ayun, ay sasagot naman siya kapag meron tanong na itinatanong sa kanya, sasagutin niya ng maayos yan at pwede nga rin daw siya na magbigay ng advice. Pero kung etong mga to gusto pa rin nilang gawin yung ipinapagawa o yung sinasabi sa kanila ni Pariston ay okay lang daw yun, walang problema, sabing gaya ni Jing. Pero siya yung number 2 at non-negotiable nga raw yan. So matindi, talagang matigas etong si Jing sa pagiging number 2 dyan sa grupo nga ni Beyond Netero. So ito, biglang napaisip ngayon itong parang chef nga nila. At ang sabi nga niyan kay Jing ngayon na kung ganun ay parang nonsense naman itong gustong mangyari ni Jing. Pero salita nga itong si Longhair, sabi niya nga dyan, teka lang, wala akong pakialam sa mga bagay na yan, sabi niya ganyan. Pero ito, ang tanong niya kay Jing ngayon,
na totoo ba seryoso siya na dodoblehin niya kung magkano man yung ibinayad nga sa kanila ni Beyond Netero. So sagot etong si Jing at ang sabi niya nga dyan na seryoso nga siya, kaya sige ibigay na sa kanya kaagad neto ni Longhair yung account number niya at agad-agad magde-deposit dyan etong si Jing. So ito sagot ulit etong si Longhair, sabi niya nga dyan na talaga ba walang condition, sabi niya ganyan. So ito sagot si Jing, sabi niya nga dyan na wala nga, magtiwala lang sa kanya etong si Longhair. At so pagkatapos niyan ay dito napaisip etong si Taba, sabi niya nga dyan, ano tong ginagawa ni Jing, tinatanggal niya ba yung mga less motivated, sabi niya ganyan. So kaya ito, sabi niya ngayon dito kay Jing, paano kung hindi lahat mag-agree? So ibig sabihin hati yung decision ng grupo, at yun nga raw yung iniiwasan nilang mangyari, yung magkaroon ng kaguluhan dyan sa grupo ni Beyond Netero. So sagot etong si Jing at ang sabi niya nga dyan, pagdating sa bagay na yan ay wala na siyang magagawa, kung hindi maghintay na lang, sabi niyang ganyan. So although magiging mahaba raw siguro yung paghihintay niya, pero okay lang, sige maghihintay raw etong si Jing. At ang tuloy niya pa nga dito kasi kung gagawin niya na pag-decide din kagad etong mga to ay magiging condition nga raw yun. So kaya ang gagawin nila ganito, tanggapin na lang nila yung pera ni Jing kapag satisfied na sila na gawing number 2 etong si Jing. At so dito ay ganun pa rin, napapaisip pa rin etong si parang chef na nga daw, sabi niya ano nga nasa isip nito ni Jing. Pero yun, biglang sulat-sulat na nga dyan etong si Longhair dyan sa isang papel, at then ay eto biglang abot niya ngayon kay Jing etong kanyang account number. At so dito sabi niya nga na okay lang sa kanya na si Jing yung maging number 2, at eto nakalagay dyan din sa papel kung magkano yung inoffer sa kanya ni Beyond Netero. At so pagkatapos niyan ay eto nga pindot-pindot na dyan etong si Jing, at then after niyan sabi niya nga sige check mo, sabi niyang ganyan. At eto na gulat ngayon etong si Longhair. So ito si chef chismis, sabi niya o ano na, kamusta, ano nangyari, sabi niyang ganyan. At then after nga dyan ay dito biglang talikod na etong si Longhair, sabi niya nga dyan, sige teka lang saglit, balik ako, sabi niyang ganyan. At so ayun, lakad siya sa malayo, pero ito nga sabi ng ibang kasama niya na wala na, di na babalik yan, sabi nilang ganyan. At then after niyan ay salita na etong si Jing, at ang sabi niya nga dyan na meron pa ba sa kanila dito yung okay sa ganitong deal. So sagot na nga etong lalaki, sabi niya nga dyan na okay, sige fine kung ano man yan. So ibig sabihin okay na sa kanya na si Jing na nga lang yung number 2 ganyan. Pero hindi nga raw siya susunod sa kung ano man yung sasabihin nito ni Jing, katulad na lang nung sinabi nga ni Jing kanina na okay lang sa kanya na kung si Pariston pa rin yung susundin nila. So kaya ito sabi ni Jing, okay sige bigay mo sa akin na yung account number mo. Pero yung sagot nga etong lalaki, sabi niya hindi niya kailangan yung pera ni Jing, pero pinipilit ni Jing, sabi niya nga kailangan tanggapin niya yung pera. Pero ito nga sabi nung lalaki hindi talaga. Pero ito sabi nga ni Jing kung ganun ay hindi niya tinatanggap si Jing bilang number 2. So medyo nagpapatigasan lang dyan etong dalawa. Pero dito tuloy nga ni Jing na pwede niyang i-donate sa iba o ipamigay kung kahit na kanino yung pera, walang pakialam si Jing, pero kailangan niyang tanggapin yung pera. At ayun ay sige sabihan na lang niya etong si Jing kapag feel niya na tanggapin nga itong bayad ni Jing sa kanya. Pero ito nga biglang baling etong si Jing dyan kay Pariston, at ang sabi niya nga dyan wala naman sigurong objection, di ba? Etong si Pariston, at saka isa pa hihingin niya rin daw pati yung sa account number neto ni Pariston. Pero ito nga sabi nga ni Jing, pero kung tama yung sa pagkakakalkula niya yung sa math niya, 0 times 0 ay equals to 0 daw yan di ba? Sabi niya ganyan dito kay Pariston. So ito medyo ngiti-ngiti lang ng bahagya etong si Pariston dyan, sabi niya nga dyan tama ka. So sabihin ay parang walang ibabayad o ibibigay na kahit na ano etong si Jing dyan kay Pariston. At then ay after nyan ay talo na nga dito sa side naman nila Leorio. At etong si Leorio na contact niya na rin finally ay ang si Kurapika, at dito ay nag-iingay na nga siya. So dito sinasabi lang ni Leorio kay Kurapika na ilang beses niya nga tinatawagan ay ang si Kurapika, at ngayon sige ibigay ni Kurapika sa kanya yung email niya. Pero sabi nga ni Kurapika na hindi na, at eto nga papunta na siya dito kung nasaan nga etong si Leorio ngayon. At so dito sabi nga ni Leorio, so ibig sabihin tinanggap na nga ni Kurapika yung offer sa kanya na sumali sa Zodiacs. So sabi nga ni Kurapika oo, sumali na nga siya. At eto ay sinabi nga rin ni Kurapika kay Leorio na nabanggit na sa kanya ni Maizay yung patungkol kay Gon. So kaya tanong ni Kurapika si Leorio ngayon kung ano nga raw ba yung magagawa niya para kay Gon. So sagot etong si Leorio, sabi niya nga dyan na okay naman si Gon, at ang gawin ngayon ni Kurapika
puntahan si Leorio nga dito kasi wala raw siyang kilala kaya awkward daw. So kaya sabi ni Kurapika, okay sige, sabi niya ganyan. At din ay dito nga ay balik na kay Kurapika. So ito sabi ni Maizom kay Kurapika na talagang antaas ng tingin sa kanya ni Leorio. So ito sabi ngayon ni Kurapika na hindi niya raw alam at hindi niya sure kung talagang makakatulong itong ability niya dyan sa paglalakbay na gagawin nila. Pero ayun, ay nagpapasalamat nga raw itong si Kurapika dyan kay Maizom kasi nga sa pagsasabi sa kanya about dun sa prinsipe. So kaya naman ay gagawin nga raw ni Kurapika lahat ng makakaya niya para makatulong. Pero ang sabi nga dito ni Maizom kay Kurapika na alam niya at pwede nga na i-prioritize pa rin ni Kurapika kung ano man yung pakay niya dyan. At eto nga kasi yung pagdidil dito o yung paghuli ba dyan kay Cheridnich, yung pagbawi sa mga pulang mata nung kasamahan niya. Pero gawin nga lang daw yan ni Kurapika in a discreet way kasi itong matter na nga na to ay medyo delicate nga raw yan kasi may kinalaman yan sa historical event at saka isa pa itong si Cheridnich anak ng hari at may kung anong dark shadow nga raw yung nakapaligid dito kay Cheridnich. So alam ni Maizom na pointless daw sabihin kay Kurapika pero wag daw masyado na mag-involve o ma-involve itong si Kurapika dyan kay Cheridnich at kung pwede humanap ng solusyon itong si Kurapika nang hindi yung sa pamagitan ng violence ganyan. At so ito sagot si Kurapika, sabi niya nga dyan na wag mag-alala itong si Maizom kasi alam niya kung paano mag-handle ng mga halimaw na nagbabalat kayo bilang tao kaysa lumaban nga sa unknown, sabi niya ganyan. So ito tingin-tingin lang itong si Maizay dito kay Kurapika at then pagkatapos nito ay talo naman dito sa side na ni Gon. So dito tinatry nga ni Gon na ilabas yung kanyang aura o gamitin yung kanyang nin pero wala pa nga rin, hindi talaga lumalabas etong kanyang aura. At so pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito lang muna etong chapter na to. At so ayan ay ulit ay pasensya na guys dahil ngayon lang tagal kong nawala pero yun itutuloy-tuloy na natin etong si Hunter at kung meron kayong mga naiisip pa na ibang manga series natin ay pwede nyong ilagay dyan, i-comment sa baba tapos gagawin din natin yan. So yun lang naman at ulit ay abang-abang lang para sa kasunod nito at ulit maraming salamat guys. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.